So kagabi nga po ay muli na namang nag-post ang The Ring Magazine patungkol sa ating pambato na si former 3 Division Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Nakarating na po kasi sa kanila ang mga banat ni Casimero sa Japanese monster na Oya Inoue, kagaya ng tawag nito na pagong. Kaya binalita ito ng Ring Magazine. Dito ay pinost nila ang sinabi ni Cuadro Alas kay Inoue na pwede kang magtago hanggat sa gusto mo. Pero hindi umano magtatagal ay magkukrus din ang mga landas natin. Tapos may emoji na pagong. May caption dito ang Ring Magazine na hinahunting pa din daw ni Casimero ang super bantamweight king na sina Oya Inoue upang magkaroon ng bagong schedule ang kanilang naudlot na sagupaan na dapat ay noong taong 2020 pa naganap. Dahil po sa sunod-sunod na post ng Ring Magazine patungkol kay Casimero magmula ng talunin nito via 4th round knockout si Luis Nery, ay walang duda na napansin talaga nila ang mataas na engagement sa tuwing si Casimero ang kanilang pinupost. Kaya naman sinasamantala talaga nila ngayon ang bawat pagkakataon na pwedeng makontent si Casimero. Habang ang ilang mga Pinoy fans naman ay sinasabing mukhang pinipikon at pasimpleng tinitira na din daw ng Ring Magazine si Inoue upang pumalag na umano ito kay Casimero. Dismayado po kasi ang madaming Pinoy boxing fans matapos maglabas ng kondisyon ng promoter ni Inoue na si Hideyoki Ohashi. Nalalabanan lang daw nila si Casimero kung maging world champion ulit ito o kaya naman umano ay kahit walang belt basta magtuloy-tuloy daw ang panalo ni Alas. Dapat daw kasi nitong patunayan sa kanila na karapat-dapat siyang paglaanan ng oras ng binansagang halimaw ng Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay naganap na nga po ang official and final weigh-in para sa bigating mega showdown sa pagitan ng dalawang undefeated knockout artists na sina Unified WBO and WBA Junior Middleweight World Champion Sander Sayas at former Unified Welterweight Champion Jaren Boots Ennis. Wala pong naging problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang dahil sumalang si Sayas sa timbangan ng may bigat na 153.8 pounds habang si Ennis naman ay saktong 153 pounds. At dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 154 pound limit ng Junior Middleweight Division, kaya naman tuloy na din ang kanilang sagupaan bukas sa Barclays Center sa Brooklyn, New York. Pareho pong umaapaw ang kumpiyansa ng dalawa na tatalunin nila ang isa't isa sa laban. Ayon kay Sayas ay hindi lang daw basta-basta unang talo ang ipapalasap niya kay Ennis at bagkus babalian niya daw ito ng mga buto at sisiguraduhin na sa ospital ang bagsak nito pagkatapos ng laban. Habang si Ennis naman ay sinabing hayaan lang daw natin magsalita si Sayas kasi mas lalo lang daw nitong binabaon ang kanyang sarili at mas kahiya-hiya daw ang sasapitin nito sa mga tao sa oras na kainin nito ang lahat ng kanyang mga pinagsasasabi. Kaya abangan po natin ang kanilang bakbakan bukas, lalo pat ang mananalo sa kanila ay malaki ang potensyal na sunod na makakalaban ang current WBC Junior Middleweight Champion na si Sebastian Fundora para sa isang 3-belt unification fight. At syempre pagkatapos po ng kanilang laban ay huwag po natin kakalimutan na sa Lunes na din gaganapin ang kauna-unahang laban ng ating pambato na si Jerwin Angkahas sa ilalim ng Sufa Boxing Promotions kontra sa undefeated knockout artist na si Omar Trinidad. May record na 20 wins with 40 knockouts at walang talo, kaya suportahan din po natin si Angkahas. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.